Niyo ho ba ang nasa likod nitong pagtanggol Valiente account? Actually, hindi ko kilala either that account o mismong itong si alias Rene. Mali talaga ni Miss Riza Ontiveros na mag-tamper ng witnesses. Ikikwento ko sa inyo. You remember noong time... Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Pagkatapos isama ni Riza Ontiveros itong si Atty. Trixie Cross, agad naman ito nagbigay ng kanyang opisyal na pahayag at sinagot din po sa mainstream media ang ilang mga paratang ni Riza Ontiveros. Ayon nga kay Atty. Trixie Cross ay wala naman siyang sinabi na libelous doon sa lumabas na video nitong si alias Rene. At lalong hindi naman siya nag-share ng video kahit sa lahat ng mga platform na mayroon po siya sa TikTok, Facebook, and YouTube. Ngunit nagulat siya, mukhang ang mga Duterte vloggers ang tinatarget nitong si Riza Ontiveros. Siyempre, mga kababayan po natin, sa Tracy po ng mga vloggers ay kasama po si Atty. Trixie Cross, si Crescent, si Chisonsa, Banatbay, at marami pa yung mga nasama, mga kababayan po natin. And ang bagong pahayag nga po ni Atty. Topacio, sabi niya, ako po ay may sikreto kay Riza Ontiveros. Anyway, mamaya puntahan natin mamaya yan itong sinasabi ni Atty. Topacio. And for the meantime, dito muna tayo kay Atty. Trixie Cross. Hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na't ang tinarget ay hindi lang ako, ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. So, yan ang sinasabi niyang rason, mga kababayan po natin. Kaya nag-file daw po siya ng kaso dahil hindi lang daw siya ang tinatarget, kundi pati na rin yung mga staff at mga witnesses. So, yun ayon kay Riza Ontiveros. Ngunit ang pagkakalam natin, mga kababayan, itong si Riza Ontiveros ay isa rin po sa sponsor para gawing hindi kriminal itong pagsasalita ng issue at pagbabatikos sa mga nakaupo sa pwesto. Decriminalize cyber libel, isa po yan si Riza Ontiveros. Pero I think hanggang ngayon ay hindi pa yan naaprubahan, and parang hindi na nila in-refile, kasi hindi naman na-aprobahan. Mga kababayan po natin, pakinggan muna natin itong sagot naman po ng ating magaling na si Atty. Trixie Cross, mga kababayan. Agad namang bumuwelta mga vlogger na pinaiimbestigahan ni Senador Riza Ontiveros. Mensahe ni Jason sa senadora, kung napahiya siya sa umano'y pagbaligtad ng kanyang testigo, problema niya raw yun. May talaga ito na matapang itong si Jason sa wala ganun talaga dapat tanggapin ni Riza, at siguro doon na lang siya siguro magsagot. Dapat si alias Rene na lang kanyang kinasuhan, yun na naman yung bumaliktad pero yung mga vloggers na nagbibigay lang ng reaction, nagsasabi lang ng kanilang opinion, kakasuhan mo. So yan po yung hindi nagugustuhan ngayon ng mga vloggers. And palagay ko hindi ito makakabuti para kay Riza Ontiveros. Lalo na si Riza Ontiveros ay nangangarap po na maging presidente. Huwag na raw siyang idamay. Kinwestiyon din ni Crisette Chu ang pagdamay si Crisette, nagsalita na rin sa kanya sa kaso. Anya nagpapa-victim lang si Ontiveros at victim talaga. Tila balak silang tanggalan ng freedom of speech. Yan ang purpose ni Riza, Lalo-lalo na, malaking tinig sa lalamunan ng mga vloggers. Tingnan nyo kung ilang mga kongresista, at mga senadors yung natalo. Para naman kay Sasot, dapat ding idemanda ang mainstream media na mas yun, damay-damay na dapat, sabi ni Sas. Una umanong nagpakalat sa mga sinabi ni alias Rene. Magandang gabi po sa inyo, Atty. Trixie. Sige, Atty. Trixie Cross na po tayo, mga kababayan po natin. Napaganda po yung sagot niya dito at paliwanag, mga kababayan. Magandang gabi din po sa inyo. First of all, Attorney, ano ho ang reaksyon ninyo dito sa cyber libel complaint ni Senador Riza laban sa inyo? Una, liwanagin natin, this is a complaint for investigation. Hindi ito libel complaint or cyber libel complaint sa amin, as it is erroneously being reported. Una yan. Pangalawa, ayon mismo sa reklamo ni Senadora Riza Ontiveros, mayroong disinformation network o kaya may mga
nag-share at nagpaikot ng video ni alias Rene. Isa ako dun sa hindi nagpaikot ng video na yan. At Yun naman pala mga kabayan eh. Hindi naman pala nagpaikot ng video itong si Atty. Trixie Cruz. So bakit siya dinamay dyan? ni minsan hindi namin ni-repost sa kahit anong social media platform. Gayunpaman, kung ang pinupuntirya niya ay yung pagkomento namin sa paglabas ni alias Rene, ito ay bahagi ng ating karapatan magsalita at magpahayag dahil pampubliko po ang paglabas ng statement ngayon. But in spite of that, pinost din namin ang kasagutan ni Senadora Risa at nag-post din kami tungkol sa kanyang press conference kung saan inilahad rin namin ang kanyang panig. So, ang tanong, bakit dun pa lang, nagre-request pa lang siya for investigation, itinatawag ng kami na nag-circulate ng mga videos nitong taong to. Ang lupit nito, mga kababayan po natin. Talagang sabi nga natin, mukhang tinatarget talaga itong mga vloggers. Kasi nung makita rin ni Libayan, sabi niya, bakit ako lang yung hindi DDS vlogger dito? Lahat ito mga DDS vloggers, yung isinama ni Ontiveros sa mga kinasuhan. Pero tama yung sinabi ni Sas nauna pa nga nung nag-circulate yung video na yan is mainstream media. Nakita na lang natin yan sa mainstream media. Tapos minsan nag-grab na nga lang doon tayo sa mainstream media at nagbigay ng ating mga reaction videos. Itong kay alias Rene. Pero kung titingnan nyo mga kababayan okay? So, hindi pa pala nakita, hindi pa pala napanood, hindi pa nabasa lahat, no? Kumbaga, pinapaimbestigahan pa lang nitong si Risa Ontiveros. Pero ang sabi niya, na yung mga personalidad na ito na sinama niya sa kinasuhan, ay ito daw po, ay yung mga kasama sa nasa likod nitong video ni alias Rene, yung mga nagpapacirculate daw ng video. Pero, hindi pa nila talaga na alam ang katotohanan. Kasi pinapaimbestigahan niya pa lang Pero naghusga na po siya. Simple lang naman mag-search sa internet. Pagka nakita na hindi kami, para makita na hindi kami nag-share ng kahit anong video nitong nagtatawag na alias Rene. In the first place, attorney, kilala niyo ho ba ang nasa likod nitong Pagtanggol Valiente account? Actually, hindi Gandang tanong na, sige. ko kilala either that account o mismong itong si alias Rene. Ngunit sinabaybayan pa rin naman natin yung saga na yan dun sa Senado. Although not even very much. Kukunti lang ang mga dati naming mga posts tungkol dito. In fact, 0. Pero nung pagpahayag nitong si alias Rene tungkol dun sa kanyang pagbabaliktad, di natural magkukomento ang mga tao dahil pampubliko naman yung pag-post nitong video niya. Pagtanggol Valiente. Hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na. So, yan po yung sagot ni Atty. Trixie Cruz. And of course, sinasabi nga ni Risa Ontiveros, hindi daw siya papayag sa ganitong klaseng pagsisinungaling, lalo na tinatarget yung kanyang staff. Pero anyway, mga kababayan po natin, para sa atin, dapat kung talagang hindi naman totoo itong sinasabi ni alias Rene, dapat huwag niya na idamay itong mga political vlogger na nagbibigay lang naman ng kanilang komento sa pamamagitan ng malayang pagpapahayag. And sabi nga po ni Senator Robin Padilla, na kung sila po ay nagre-reklamo ay pinapakinggan naman, sabi ni Senator Robin Padilla. Ngayon, kung sila ay yung nire-reklamo, bakit agad sila magpa-file ng kaso? So, yan po yung pagkasabi ni Senator Robin Padilla. And of course, si Crisette, ganon din si Crisette, itong si Risa nga di umano ay pinaratangan niya na nagbayad o yung nasa likod nitong si alias Rene ay QGC, pero hindi naman siya kinasuhan. And of course, yung mainstream media, sabi ni Sas Rucanto sa asot. And marami po yung nagtalakay sa video ito, mga kababayan po natin. Pero iba po yung tinatarget nitong si Risa Ontiveros. Anyway, ang nakikita ko dito, siya naman po yung masisira dito Diba? Kasi kung siya ay nakipaglaban para sa malayang pagsasalita, tapos siya po mismo ang nagpa-file ng kaso sa mga nagbabatikos sa kanya. So, nasaan na yung sinasabi niyang ipaglaban ang karapatan na magsalita, respeto ang opinion ng bawat Pilipino. Wala. Diba? So, ayan, kayo na pong bahala mag-usga dyan, mga kababayan po natin. And of course, meron tayong sariling komento at opinion. Bukas po yung ating comment section. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat.